Isang nakakahiyang eksena ang nangyari ngayon na gumigimbal sa mundo ng politika. Isang matinding supalpal ang inabot ni Senator Risa Hontiveros matapos tuluyang magiba ang mga isinampa nitong akusasyon. Umuugo ngayon ang napakalakas na balita na lalaya na umano si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya mula sa kampo ng senadora. Sa gitna ng maiinit na pagdinig, tila hindi kinaya ng panig ni Hontiveros na panindigan ang mga inilabas nilang testigo na nabukong may mga butas ang salaysay. Dahil dito, lantaran na napahiya ang senadora sa harap ng publiko. Marami ang nagsasabing politika lang talaga at panggigipit ang tunay na motibo sa likod ng mga atake laban sa butihing pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Patuloy na nagbubunyi ang mga miyembro ng COGI dahil malapit na umanong makamit ang hustisya at makita ang tuluyang paglaya ng kanilang pinuno. Sa kabilang banda, malaking katanungan ngayon kung may kahaharapin bang kasong countercharge o posibleng pagkakakulong si Senator Risa dahil sa umano'y pag-imbento ng mga paratang. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagmamalaki sa Senado? Panoorin ang buong detalye ng nakakagimbal na pangyayaring ito at husgahan ang katotohanan. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Higit sa lahat, tayo dito sa PHP. Karamihan sa atin dyan, yung mga kagaya nitong si ate, siguro nagagalit sila doon sa korupsyon, yung trilyong korupsyon, yung pagdideliver ng pera kung kani-kanino, pagbibigay ng maleta kung kani-kanino, pagbibigay ng envelope sa mga congressman, yun siguro kinagagalitan na. Talaga namang valid yung galit na yan ng ating mga kababayan. Pero tayo dito sa PH Update, ang una sa lahat, ang kinagagalit natin dito ay yung pagpapadala sa ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun eh. Kasi noong binulgar na nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kabuktutan na nangyayari dito sa administrasyon na to, yun ang naging kabayaran sa ginawa niyang paglaban sa kakurakutan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Segue ho tayo dito sa eto na ho mga kababayan, eto na ho yung halos hindi pansinin. Dito ho natin makikita na yung mga kababayan nating OFW na hindi na ho talaga sila natutuwa sa pinagagawa nitong administrasyon na to. Panoorin ho natin to mga kababayan. Halos di pansinin daw Tingnan ho natin to. Yan. Ayan si Marcos Jr. ho yan. Yan si Marcos Jr. Ayun yung mga kababayan nating OFW. Wala na Brad. Tapos ka na, nga. Wala na. Mga OFW natin, sawang-sawa na at sukang-suka na sa kakurakutan at panluloko mo sa sambayan ng Pilipino. Ayan sarap batukan Sarap batukan nung Sino? Nung mga magnanakaw sa pamahalaan. Si Marcos Jr. ba yan? Sambayan ng Pilipino ang huhusga dyan. Sarap batukan ng mga magnanakaw. Hindi na siya nakikipagkamay kasi walang gusto makipagkamay sa kanya. Yan ang sinasabi ho natin. Ito yung kabuuan ng video. Noong dumating ho siya dyan sa Villamor Airways. Meron ka pang nalalamang papunta-punta. Di ka naman pinansin lang niya ka. Kaparehong lugar na kung saan dyan nila kinidnap itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akala ko siguro niya sa pagbabalik ng ating mga kababayang OFW makakalimutan ng mga OFW yung nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung ginawa niyang ang ginawang pangingidnap ng administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin natin to. Galing ho ito kay Pambansang Dalaga. Si Pambansang Dalaga busy ngayon. Ano kaya pinagkakabalahan nito si Pambansang Dalaga? Busy game. Ayan parang Biyernes Santo, Brad. Pwede naman kasi ang DMW. Pwede naman kasi ang OWA. Nag-e-epal ka pa Nagkukups ka pa Walang may gusto sa'yo dyan. Umalis ka dyan. Walang hiya ka. Walang kumakaway sa'yo. Huwag ka kumaway. Nagmumukha kang si Raulo. Di ka nga pinapansin. Itong si Sir, ito. Sabi siguro nitong si Sir, lang yan, pagod na nga kami sa biyahe adik pa bangag pa sasalubong sa amin. Hindi man lamang papasukin niyo yung mga mahal namin sa buhay. Anong presidente? Anong tao ka, pinapatago niyo kami, nagpunta kami sa mga embahada, pinagtatabuyan kami ng mga trabahante ng
ng pamahalaan? Anong klase yun? Oh, wala, di ka pinapansin itong si ate, di ka manlilingunan eh, yan oh. Rakuan natin. Woo! Di ba? Di ka manlilingunan, Brad. Oh, di ka man hinahay, huwag ka mag-high. Nagbumuka ka sinto-sinto. Oh, walang high, Brad, walang high. Parang hindi presidente dumating. Pero kung si dating Pangulo Rodrigo Duterte to, nakatayo lahat yan, ano sinisigaw? Duterte. Duterte, di ba? Magpunta siya sa mall, ano sinisigaw? Duterte. Eto, ano? Pakaway-kaway. Hindi ka kasi hindi ka talaga pangmasa. Pinipilit mo pero hindi mo kaya, Brad. Oh. Ano na? Oh. Wala mong kumakaway eh. Ito pala yung buong video, oh. Oh. Oh, wala, hindi, oh. Walang sabi nung si ate. Ito si ate, oh. Ito naka shades. Alam niya ka. Dapat pinapasok nyo yung mga kamag-anak namin. Pinasalubong sa amin, bangag. Ano yan, optics? Para ipakita na concern? Ang Pangulo? Ibibigay sa mga OFW sa Middle East? Noodles? Pambira nung... Nakita ho yan ng sambayan ng Pilipino kung paano tratuhin ng administrasyon na to ang mga kababayan nating OFW. Sa ayaw sa gusto ninyo, uuwi ang mga yan. Balita natin karamihan sa kanila, yung iba dyan yung ang tawag dito, yung mga amo o yung mga bansa na kung saan sila nanggaling, yun na mismo na mga nagpa-uwi sa kanila. Oh, wala. Ay nako, makipagkamay ka. Kung mahal ka ng mga yan, anak ng toko, didiretso yan. Alam mo ano gagawin? Pipila yan. Ire-ready nila yung cellphone nila para pagka naka-tsempo sila, Mr. President, selfie tayo, selfie. Selfie tayo, ganun. Meron ganun dapat. Diba, ire-ready, Mr. President, teka lang, wait. Picture muna kami ni Mr. President. Gaganyan pa yung iba yan, diba? Kikilig-kilig pa yan. Kaso ang problema, Brad, dinadaanan ka. Ang mukha nila para mga Biyernes Santo. Malapit na Semana Santa. Pero yung mga sinalubong mo, base sa kanilang pagmumuka, pinasuutan nyo pa ng bagong Pilipinas. Walang yung branding na yan. Walang kwenta yung branding nyo na yan. Pinakawalang kwentang branding sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagong Pilipinas, nasaan na yung luma? Ibalik nyo yung luma. Ibalik nyo yung lumang Pilipinas. Sa lumang Pilipinas, walang trilyong piso pag nanakaw. Kapal na mukha nyo, ha? Walang kakamay sa'yo, Brad. Nagmukha ka na namang siraulo dyan. Yan ang problema. Diba? Nagmukha ka na naman tatanga-tanga. Huwag ganun. Pupunta ka dyan. Buti pa, mag-holding hands kayo ng taba-ching-ching sa likod mo. Ito. Buti pa ito masipag eh. Takbo ng takbo to pero hindi diba? Buti pa yung mga empleyado ng BMW ba tawag doon? Diba? Department of Migrant Workers. Yung mga nagtatrabaho sa ahensya, nagtatabaan. Yung mga OFW, nagpapayataan. Kaya? Yaks! Kamayan nyo si Bangag. Ayaw nyo. Wag, baka meron pa residue sa kamayan. Mahirap na. Pumasok sa balat nyo yung mga foreign substance. Kahit ako makita ko, hindi ko kakamayan. Kahit makipagkamayan, gaganito ako, mahirap na, anak ng towa. Baka maibas na pala. Mahirap na, baka inuhuli na siya. Madamay pa tayo sa atras. Ano? Ayaw, itong si Sir. Pinakulong mo si tatay, hindi ko nga. Bahala ka dyan. Ka. Nanunood ako kay PH Update. Ito nakasombrero sa akin. Ay, tignan nyo ano yan. Tignan nyo karakas niya, ha? Tignan nyo. Ito. Darating na siya. Bahala ka dyan. Bangag ka. Kanya ka, binola mo kami ng 2022. Pinampanya-kampanya ka namin. Pinaglaban ka namin. Tapos magnanakaw ka lang. Wala ba lamang nakikipagkamay? Palakpakan. Ngayon naniniwala na ho kayo bakit
negative ang net trust rating nitong bangag na presidente na to. Langyakap, dahil presidente ka. Dapat dyan pinagkakaguluhan ka. Dapat. Doon mo makikita yung pagmamahal ng mga OFW. Pero imbis na pagkaguluhan, titingnan ka nila tapos tatawa sila. Ano sabi siguro, ginagawa na naman dito nitong bangag na to. Akala mo naman siya nagbayad ng gasolina ng eroplano. Wala, Brad, iniiwasan ka. Di ka ba nahihiya? Konting respeto sa sarili. Konting dignidad naman, no? Pambihira, oo. Kaway ka, Brad. Yun dyan ka magaling, kaway. Walang kinakawayan. Imaginary supporters. Optics, anak ng Petrang Garabata. Optics na naman. Pinapackage na naman nila na concern tong bangag na to sa mga OFW. Yan, kaparehas na lugar. Meron ho tayong, kaya nakita ko tong video na to, tapos nakita ko si Pambansang Dalaga, napaisip ako, Villamor Air Base. Kami magkasama, no? Pero ay busy yan, busy. Ayan, no? Grabe naman, no? Kinakawayan niya. Wala kumakaway sa loob. Wala kumakaway sa loob. Oh my goodness. Kakahiya. Yak! Sabay kamot sa ulo. Laman-laman pagkama yan sa akin. Yan. Ganon. Anong ine-expect mo na mangyayari sa'yo dyan? Pagkakaguluhan ka? Hindi mga addict yung mga OFW natin, ha? Huwag mo silang itulad sa'yo. Walang niya ka. Kung ikaw, nagbihis-bihis ka pa, nagpabango-pabango ka pa, baka akala nila merong yayakap sa'yo. Bihis-bihis pa tak-in pa lakad-lakad siya, tapos kaway-kaway ng konti. Kaway-kaway siya Maya-maya. Tanga lang siyang ganun. Yun na ba sila? Presidente ako, ba't ayaw niyo akong picturean? Picture. Si tatay, hindi pwede. Yang mga ganyang klaseng senaryo, security nightmare yan. Sa mga close-in PRRD noon. Ano to, hindi ka pwedeng lumapit basta kasi delikado. Itong si Marcos Jr., security niya sabi siguro, ayan niya, bahala niya dyan. Sige na, Di ba si Tatay Digong, di ba? Malayo. Yung kamay sa harap. Hindi ka pwedeng kung saan mo ilalagay yung kamay mo, hindi pwede. Dapat, behave ka, ika nga. Kasi masisita ka ng mga security sa kanila, wala na security, mga OFW dumadaan na, di pa siya ginagawa. Hindi, Pambansang Dalaga, may kasalanan yan. Ito. Siya. Yan. Yan, logo na yan. Siya may kasalanan. Yan, na-edit Mahilig mag-edit kinumpile niya lahat Ay, nako. Ang hirap ng Brad. Grabe. Ouch. Ayun na nga mga kababayan, ang kasaysayan ng ating bangag na presidente. Palakpak. Gusto ko yung itong portion na to. Ito si Sherto. Gusto ko itong portion na to. Ilalagay ko lang dito sa gilid to habang sinasalansan natin si Auntie Claire. Auntie Claire dapat you should be proud. Bakit? Isa ka sa mga dahilan kung bakit ganyan tanggapin ng mga OFW. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palapakan natin si Auntie. Kailangan mo maging kailangan natin pasalamatan niya si Auntie. Kundi dahil kay Auntie, hindi naman ganyan tatanggapin ng ating mga kababayan. Itong si Marcos Jr. Dahil nga ba akala nila, itong lukarit na to, nagbebenepisyong pamahalaan sa mga pinaggagawa niya. Okay yan, Auntie. Ipagpatuloy mo yan, kawalang hiyaan mo na yan. Game! At maaari po ako tumanggap na inyong mga katanungan. Favorite. Yun ang pinaka-paborito kong paborito kong mga katagang binabanggit nitong ali na to maaari na dito sa PH Update, maaari ka na namin salansalin ngayon. Unang tanong mula kay Marcela Lili, TV5. Good morning, Yusek.
Yusek, during the first day of the distribution of ayuda for tricycle drivers, there were some elected officials who No. have joined the president. So may we know what happened to the implementation of the anti-EPAL provision on the 2026 national budget? Ito naman si Maricel Halili, yan ang problema. Ang bilis yung maniwala. Anong anti-EPAL bill? Okay, ito ba yung unang araw na nagpabigay ng ayuda sa mga tricycle drivers kung saan nandoon ang Pangulo? Tusin-tuwa. So, sino yung mga opisyal na binabanggit natin? Babanggit ba natin na si Mayor Isko Moreno at saka si Mayor Francis Zamora? Okay, yun po kasi po ay isang event na kung saan pinuntahan po ng Pangulo at kinakailangan po nandoon po ang host. Sa Manila po ginanap, kaya nararapat lamang po na si Mayor Isko Moreno ang sumalubong at tumanggap sa ating Pangulo. So ibig sabihin, yung anti-EPAL bill talagang basura, walang kwenta. 'Di ba? Kahit anong sabihin nila, walang kwenta yung anti-EPAL bill. Oh. Tungkol naman po kay Mayor Francis Zamora, siya naman po ang National President. Kasi pagka merong mamimigay ng subsidiya o tulong, kung pupunta itong mamimerwis itong si Marcos Jr., mga abala, kailangan pa niyang kamayan o salubungin siya ng mga local government, local chief executive, di ba? Of the League of Cities. Pero in fairness, ante nakita ko yung kargahan mo, aurahan mo ngayon. Ano ka, taray ka ngayon ha? Wala yung pulang lipstick natin. Ano siya ngayon? Dark red. Siyang kumakatawan sa city mayors. So ibig sabihin po, since ito po ay proyekto ng Pangulo para sa mga tricycle drivers kung saan ang LGU mismo nakakaalam kung sino yung mga benepisyaryo, nararapat lamang din pong pumunta si Mayor Francis Zamora. On other issue, Yusek, I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the president himself used the term crisis. He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay, pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Yan ang problema. Di ba? Paano mo sasabihin, tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dito sa Pilipinas. Tapos, sinabi na ng presidente, merong oil crisis, tapos ang kanyang tagapagsalita na itong lukaret na to, sasabihin niya walang oil crisis. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Kompleto, sapat ang supply, pero yung presyo ng diesel nasa 120 na. 100, 110, 120. Sa iba't nagkaan yan sa iba't ibang lugar. Nandun na sa halaga na yon. Tapos sasabihin mo, wala tayong crisis sa Pilipinas. Aba, malaki depresya mo sa utak, di ba? Pambira. Kung wala tayong oil crisis, wala tayong problema, sapat ang supply, bakit yung kinakarga kong gasolina dati na nagkakahalaga lamang ng
54 per litro. Eh ngayon ho mga kababayan, 75 per litro na. Ano na nangyari? Kung walang oil crisis, ano nangyari doon? Nangyakal lugar ka kaya minumura ka ng mga super, mga tricycle driver. Pag mga mga grab driver, mga taxi driver, huwag niyo sakay ito ha. Wala raw oil crisis sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Di natin malaman kung saan nanggagaling tong Last na lang, Yusek. At what point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, sa nangyayaring oil price increase, doon sa policy this na parang sobra-sobra naman yung ipinapataw na pagtaas sa presyo. Since, ang sabi rin naman ng Pangulo, meron tayong enough supply ng 30 hanggang 60 days. Yan. Parang lumalabas kasi, Yusek, na yung presyo ng mga inangkat na langis ng mga oil companies, nakuha nila sa mababang halaga. Pero ngayon, ibinebenta nila sa napakataas na presyo. Actually, paano pagka nag-angkat sila ng mahal, biglang babagsak ang presyo? Hindi sila magbabagsak. Hindi ko kinakampihan dito yung mga kumpanya ng langis. Kasi pagka bumalik sa normal at hindi natin alam kung kailan yan, bibili sila ng mahal. Sa gusto nila bibili sila kasi business nila yan eh. Kung may mabibili pa sila. Bibili nila ng mahal. Okay? Pagkabili nila mahal, nag-dive yung presyo. Hindi sila magbababa dahil binili na lang mahal. Kuyang naman. napaka-common yan na question. Pero common question, pero parang mahirap ipaliwanag. Mahirap paliwanag pero yung pinaka-logical na answer yung sagot na yon kasi mga negosyante yan. Diba? Pagka nag-shoot up sa world market, wala silang magagawa. Kailangan din nila sumabay. Diba? Kahit na buffer pa yan, kahit na reserva lang nila yan. Kasi once na bumili sila ng mahal, biglang lumagapak yung presyo, yung binili nila lang mahal, hindi naman nila pwedeng ibenta ng mura. Diba? Hindi. Ang tawag doon, charity. Binili kong mahal, anak na to, dapat bibenta ko din ng mahal, ganon. Hindi, kailangan nila sumabay noon. Pagka nagka-rollback, sa gusto nila, kahit anong year pa nila binili yung crudo na yan o gasolina na yan, dapat sasabay sila sa rollback. Diba? Sasabay sila sa presyuhan talaga. Pero dahil dyan, mas bababawan natin kung paano natin maipapaliwanag ito sa taumbayan. Okay, under the deregulated downstream oil industry framework, base na rin po sa RA 8479, ang oil companies po na presyo ng produkto nila ay babase sa prevailing international benchmark prices. Primarily mean of Platts Singapore or MOPS sa bawat pricing cycle. So yung oil companies po, gumagamit po sila ng FIFO, first in, first out accounting, no? Ito po yung ginagamit nila ngayon. Kung saan yung produkto na ibinebenta sa ngayon ay base sa presyo sa current or near current international market prices at hindi sa historical acquisition cost noong patungkol Naiintindihan mo na yan, Kuyang. Intindihan mo yan, Kuyang. sa kanilang inventory. So, yung pump prices po ngayon ang nagre-reflect ng current global market conditions kahit na yung kanilang inventory ay nabili nila sa mas mababang presyo. Kasi pagka bumili sila ng mahal na presyo, yung current world price sa world market, yun ang susundin nila, Kuyang. Di mo kailangan maging matalino para maintindihan yan. Anak ng toko, tagal mo na dyan sa PCO. Mga wala kapararakang tanong pa rin ang mga tinatanong nyo. Diba? Hindi sila charity, mga negosyante sila at wala tayong magagawa. Ganun talaga presyuhan sa world market. Pag tumaas yan, binili nila ng mahal,
pagka bumaba ang presyo, di naman nila sasabihin, lugi kami, anak ng toko, binili namin mahal, bebenta namin na mura. Hindi. Kasi ayaw, sa gusto pinasok nyo yung business na yan, may risk. Ha? Merong advantage saka disadvantage. Pero binabawi na nila ngayon to. Ngayong mahal na presyo, yung mga naunang stock nila. Pero pagka bumaba yan, babawi naman yung mga mamimili. Ganun yun, kuyang, ha? Pero mataas talaga. Kahit ako, napakabot ako sa ulo. Naknagto ko, ba't ang mahal? Dati full tank ko, ganito lang. Bakit ngayon, ganito na? Sayang yun. Makakapag-Jollibee na ako. Di ba? Makakapag-two-piece ka na. Makakapag-bucket ka na. Yan. Ang mahal na gasolina. So kasi ganun po ang umiiral sa ganitong klase na sistema kung meron deregulation law, oil deregulation law. So yun po ang umiiral. Pump price reflect current global market conditions. So hindi po ang DOE ang makakapagdikta ng presyo ng gasolina, ng fuel, dahil nga po meron tayong oil deregulation law. Ang tangi lamang pong mare-regulate ng pamahalaan ng DOE ay kung sila ay lumalabag sa benchmark at kung may pang-aabuso. So ibig sabihin, sa madaling salita, kung meron silang inventory noon, ang gagamitin nilang presyo pa rin ay yung current international market price. Pero pag bumaba naman yung presyo ng gasolina, kahit nabili nila ito ng mas mataas, kailangan pa rin silang sumunod kung ano ngayon yung current market price na mababa. So ganun po yung nagiging sistema po kapag ka po may oil deregulation law na pinapatupad. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek Claire, good morning. Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels, ang presyo because of the very sharp increase? Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng crisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing crisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garin. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to Wala that? naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Hindi yan ang totoong sitwasyon. Pagka sinabi mong yan ang totoong sitwasyon, para mong dinuduraan yung katalinuhan ng sambayanan. Yan ang hindi nyo maintindihan eh. Paano mo sasabihin, saan ka ba naman nakakita? Sabi nga ni Rodante Marcoleta, di ba? Saan ka ba naman nakakita? Sasabihin mong walang crisis? Sasabihin mong walang crisis pero tumataas ang presyo. Crisis sa supply, crisis sa presyo. Pag tumaas ang presyo, may problema. Tapos ang usapan. Kaya yung naggagas na yung sa isang malaking kumpanya ng gasolina, yung in-interview nila, mas magaling pa kay Anticler yun eh. Mas naiintindihan niya pa yung yung price fluctuation ng gasolina eh, di ba? Kung paano dahilan, ba't tumataas, ba't tumaba. Alam niya eh, ito si Anticler. Ano ba, Ante? Susumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya. Isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kompleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil. Nanggigigil ako, Ante. Kaaga-aga, Ante, Lunes na Lunes. Lunes na Lunes, huwag mo akong galitin. Gusto ko yung level ng ko ngayon modulation ko normal lang.
Huwag mo akong gagalitin. Yan. Walang crisis sa patas supply. Ba't nga tumataas ang presyo? Sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay